Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari mahigit 200 taon na ang nakakalipas. Noong ang isang tahimik na pamilya ay namumuhay sa farm nila sa Tennessee at nagsimula sila makakita ng mga kakaibang bagay at mga kakaibang hayop sa paligid ng bahay nila. Ang hindi nila alam, ang karanasan at kwento ng pamilya nila na to ang magiging isa sa mga pinakakilala at dokumentadong paranormal story sa Amerika. At kung kagaya kita na mahilig sa mga ganitong uri ng content, mga mysteries, paranormal, unsolved and solved cases, at mga horror stories, i-like mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa buhay ng Bell family na nooy nakatira sa North Carolina. Noong 1804, napag-isip-isip ni John na masyadong maliit yung farm nila dito para sa lumalaking pamilya niya. Kaya siya at yung asawa niyang si Lucy, kasama yung 6 nilang anak, ay hinanda nila lahat ng mga gamit nila at isinakay sa wagon na meron sila sa farm na kung tawagin sa atin sa Pilipinas ay parang kalesa. Naglakbay sila ng halos 1,000 kilometro hanggang sa nakarating sila sa Robertson County, malapit sa Red River sa Tennessee. Sa taon na to, noong 1804, sa lawak ng lupa dito ay kakaunti pa lang yung mga bahay. Matapos maipagbatian ni John Bell sa mga nakatira dito at matapos niya ipakilala yung pamilya niya, ay nagsimula na siya magtrabaho at magputol ng puno sa napili niyang lupa kung saan niya itatayo yung bahay at magiging farm nila. At noong mga panahon na to na tinatayo ni Bell yung bahay na tutuluyan nila, meron na ring ibang pamilyang nagdadatingan doon at nagsisimula na ring itayo yung kanya-kanya nilang bahay. Si John Bell nung nasa North Carolina pa sila at yung asawa niyang napakabait na si Lucy ay ang isa sa mga pinakakilalang tao sa kanila. Dahil palagi silang tumutulong sa mga kapitbahay kapag may nangangailangan ng tulong, may kailangan makitulog, at pag may nabalitaan silang kapitbahay na walang-wala, ay nagkukusanan silang pumunta dito, nagbibigay ng pera, ng pagkain. Kaya naman hindi maiwasan malungkot yung mga tao na to nung nabalitaan nilang lilipat ng lugar yung pamilya ni John. Bagaman nalungkot din naman sila na aalis sila dito, pero positibo sila sa pag-alis nila na makakabuo ulit sila ng magandang komunidad sa bago nilang lupang titirhan. At ganoon nga yung nangyari dito. Dahil nga likas ang pagiging mabuting loob ni John Bell at ni Lucy, at dahil yung bahay din nila ay nakatayo malapit sa Red River, kapag may dumadaan dito at nangingisda at mga naglalakbay, ay palagi rin nilang tinutulungan, binibigyan ng pagkain at inumin kapag nangangailangan yung mga to. Kaya hindi rin nagtagal, ang pamilya nila ang naging isa sa mga naging pinakakilala sa Robertson County. Madaling araw pa lang gumigising na si John Bell para mag-asikaso sa farm nila, katulong yung panganay niya mga lalaking anak, at yung ilan naman sa mga bunso ay nag-aasikaso rin sa pagpunta nila sa eskwelahan. Noong mga panahon na to, meron lang iilang classroom at sama-sama na sila dito depende sa edad. Nung paglipat nila sa Robertson County, nadagdagan pa ng 3 anak, yung 6 na meron sila nung pag-alis nila sa North Carolina. Siya yung naging anak ni John Bell at parang lahat ay sumasang-ayon sa plano nila ni Lucy. Nakakatulong din nila yung mga panganay nila sa pagpunta sa bayan para pagbenta ng mga baboy, mga gulay, mais na naaani nila doon sa farm nila. Hanggang sa yung mga anak ni John Bell nagsilakihan na, nakakilala ng mga mapapangasawa at nagtayo ng mga bahay nila dun sa paligid ng farm. Sa paglipas ng mga taon nung lumipat sila dito sa Robertson County, naging isa na itong maliit na komunidad na dating malaking lupain na walang nakatira. At isang umaga nakaupo si John Bell at si Lucy sa harap ng farm nila. Napagkwentuhan at napag-isip-isip nila na parang pumabor pa at napaganda pa yung paglipat nila ng tirahan. Yung mga anak nila nagsilakihang masipag, nakahanap ng mababait na asawa, tuloy-tuloy yung mga kita nila sa farm at hindi sila nakararanas ng mga malulubhang sakit. Kung iisipin natin yung uri ng pamumuhay ng Bell family ay yung uri ng pamumuhay na hinahangad natin ngayon. Tahimik, masaya, malaki at successful na pamilya. Ang kaso nga lang, nagsimula sila makaramdam ng mga kakaibang bagay at makakita ng mga kakaibang hayop sa paligid ng farm nila noong 1817. So 13 taon na ang nakakalipas nung lumipat sila dito. Habang nag-aayos siya ng mga gamit nila sa farm, hindi niya maiwasang maramdaman yung parang may nakatingin at nanonood sa kanya. Makalipas ang ilang minutong ganito, paglingon ni John dun sa taniman nila ng mais, nagulat siya dahil may nakita siyang napakalaking aso nakaupo dito. Hindi ito nakaupo o natutulog o may kinakain, basta't nakatayo lang ito ng diretso at nakatitig sa mata mismo ni John. Ayaw niya sana tong pansinin, kaso nga lang, bawat tingin niya dito sa aso
aso. Ganun at ganun pa rin yung posisyon nito. Nakatitig lang ito sa mata niya. Hindi naging komportable si Jan dito dahil nung nakita niya yung mga mata ng aso na to, yung hugis ng itim ng mga mata nito pati yung korte ng pagkabilog ay parang tao. Kaya ang ginawa ni Jan, pumunta siya sa bahay niya at kinuha niya yung baril niya at pinaputukan niya ito ng isang beses. Hindi niya naman to balak patamaan. Gusto niya lang sanang takutin para umalis na to. Pagkabaril niya dito ng isang beses, naglakad lang ito papalayo. Ang kaso nga lang, habang tinititigan to ni Jan, hindi pa nakakarating to sa damuhan at mga punuan. Bigla na lang ito nawala. Tandaan natin na tinititigan ito ni Jan noong mga oras na yon. Nagtaka si Jan pero hindi naman siya nakaramdam ng kahit anong takot. Inisip niya lang baka guni-guni niya lang, baka lumusot lang ito sa kung saan. Kaya pinagpatuloy niya na yung ginagawa niya at kinalimutan niya na lang yung pangyayari na yon. At dito na nga nagsisimula tong kwento na to. Makalipas ang ilang araw nung nakita ni Jan yung aso na yon, tuwing gabi ay nagsimula sila makakita ng mga ilaw sa paligid ng bahay nila. Hindi nila malaman kung apoy ba yon o mga mata ng napakaraming hayop. Hindi naman ito lumalapit sa farm nila, pero syempre medyo weird ito kaya nakakaramdam din yung mga anak ni Jan ng takot. Kapag sinusubukan naman itong lapitan ni Jan o ng mga anak niya, nagtataka sila dahil hindi nila ito magawang lapitan. Parang yung layo ng nilakad nila papunta dito ay yun din yung parehong atras na ginagawa nito. At isang beses pa nakakakita yung mga anak ni Jan ng batang sinasabi nilang naka-green na paikot-ikot at palakad-lakad sa paligid ng farm nila. At kung minsan pa ay nakikita nila itong nakasabit sa mga puno. At ang isa sa mga nakakakilabot na nakita nila habang nag-aasikaso at nagtatrabaho sila sa farm, kasama yung mga trabahador nila dahil malaki nga yung lupain nila, nag-hire sila ng napakaraming tao para magtrabaho dun sa farm. Sunod-sunod yung mga sumbong na naririnig ng Bell family na may nakikita daw itong mga to na napakalaking mga aso sa mga punuan sa paligid ng farm. Marami sa mga trabahador nila matapos nila magsumbong ay hindi na ulit sila bumabalik para magtrabaho sa farm nila. Dahil ang pagkakasumbong ng mga to, nakikita nga nila tong mga aso na naglalakad sa paligid ng farm. Susubukan nila itong batuhin o tabuyin, pero pag humaharap ito sa kanila, meron itong mukha ng tao. Alam kong marami siguro sa inyong hindi maniniwala dito. Huwag kayong mag-alala dahil si John Bell mismo ay hindi rin naniniwala. Inisip niya baka gumagawa lang ng kwento tong mga to, gumagawa lang ng dahilan para makaalis dun sa trabaho dun sa farm nila. Hanggang sa siya na mismo at yung pamilya niya, yung nagsimulang nakakita ng mga kakaibang hayop doon sa lugar. Nagsimula nga ito sa napakalaking aso na nakita ni Jan na nakatitig sa kanya dun sa maisa nila. Matapos ito nakakita siya ng ibon na napakalaki na nakatitig lang dun sa bahay nila Jan. Nakakita rin siya ng mga aso na may dalawang ulo. Hanggang sa isang beses ay nakita na ni Jan yung aso na sinasabi ng mga tauhan niya na may mukha ng tao. Makalipas ang isang taon na nagpapakita tong mga to sa kanila, ay nagsimula na sila makarinig ng mga katok sa paligid mismo ng bahay nila. Isang gabi magsisimula itong kumatok sa kabilang gilid ng bahay, pupuntahan nila to at magsisimula naman nilang marinig yung katok sa kabilang side ng bahay hanggang sa iba't ibang parte ng bahay nila. Parang itong iniikot yung buong bahay at kumakatok, pero pag pinuntahan naman nila to makalipas lang ilang segundo, wala silang nakikita. Alam ni John Bell sa sarili niya na hindi ito gawa ng hayop, kundi gawa ito ng tao. Siguro pinagtitripan sila o may galit sa kanila, kaya't sinabihan niya yung mga anak nila na huwag itong pagsasabi kahit kanino. Dahil ayaw nga sana ni Jan na malaman ng tao na yon na gumagawa ng pagkatok, na malaman na hinahanap siya ni Jan. Kaya tuwing gabi ay nakaabang lagi ito sa likod ng pintuan nila para pag may narinig siya na katok ay tatakbuhin niya kaagad. At patuloy itong nangyayari hanggang sa dumating yung araw na habang nakatago si Jan sa likod ng pinto nila, yung katok na narinig niya ay nanggagaling mismo sa harap niya. Kaya binuksan niya kaagad yung pinto, pero pagtingin niya, walang kahit anong hayop o tao dito. Hanggang dumating yung isang gabi habang natutulog yung apat na anak ni Jan. So yung apat na anak niya na to ay natutulog sa isang higaan. Nagsimula sila makarinig ng para mga dagang inangat-ngat yung apat na poste ng kamang hinihigaan nila. Kaya bumangon kaagad yung dalawang nakatatandang kapatid. Ang kaso nga lang nung segundong tumapak yung mga paa nila dun sa sahig, ay huminto rin naman yung tunog ng ngat-ngat na naririnig nila. Pero syempre tinignan pa rin nila yung ilalim ng kama. Wala naman sila nakitang kahit anong mga hayop dito o kahit daga. Kaya binaliwala na lang nila, kaya bumalik na sila sa pagkakahiga. Ang kaso nga lang yung oras na pinikit na nila yung mga mata nila, ay nagsimula na naman nilang maramdaman at marinig yung mga nagngangat-ngat dun sa apat na poste nung hinihigaan nila. Nagpatuloy ito ng buong gabi nang halos imposible na makatulog. At nung sumunod na gabi ay parehas lang yung nangyari. Patuloy nilang naririnig yung mga nagngangat-ngat. Pero pag bumaba naman sila nung hinihigaan at inikot nila yung buong kwarto, wala sila nakikitang kahit anong pwedeng panggalingan nung mga ngat-ngat
na naririnig nila. Hanggang sa nagsimula na nila itong ireklamo sa tatay nilang si John Bell. Hindi naman nila ito ikinonekta sa mga kakaibang naranasan nila dun sa bahay. Inisip niya na baka hayop lang yun at sinabihan sila na kapag narinig nila ulit ay tawagin siya. At nung pangatlong gabi na, sa kalagitnaan ng gabi ay narinig na lang ni Jan yung 4 na anak niya na natutulog sa kabilang kwarto na sumisigaw at yung iba ay umiiyak pa. Kaya nagmadali si Jan na puntahan yung mga to at kitang-kita niya sa muka nung mga anak niya kahit pa yung pinakamatanda dito na halos mahigit 20 anyos na ay nanginginig pa ito sa takot. Ang pagkakakwento ng mga to habang natutulog na silang 4 ay nagsimula sila makarinig sa ilalim mismo ng kamang hinihigaan nila yung tunog ng parang lalaking sinasakal at nahihirapang huminga habang kinukutkot nito yung kahoy sa ilalim ng kama. Kaya kinuha kaagad nila dyan yung gaserang ginagamit nila sa pagtulog at inikot nila yung bawat sulok ng bahay hanggang sa labas, pero wala silang ibang nakitang tao o ni kahit hayop na pwedeng panggalingan ng mga tunog na yun. Kaya nung gabi na yun ay halos hindi sila nakatulog lahat. At paulit-ulit itong nangyari. Bagaman hindi naman siya gabi-gabing sunod-sunod, pero imagine na lang natin na sa kalagitnaan ng gabi ay magigising ka na lang sa tunog ng parang lalaking sinasakal sa ilalim mismo ng kama na hinihigaan mo sa pagtulog gabi-gabi. Doon napaisip na siya na kung ano kaya o sino kaya ito na nanggugulo sa kanila sa pagtulog. Pero patuloy pa rin sinasabi ni John Bell sa kanila na huwag itong ipagsasabi kahit kanino sa mga kapitbahay nila. Dahil ang iniisip nga ni John ay sigurado siyang may ibang tao o isang grupo ng tao na gumagawa nito sa kanila. Hindi niya nga lang alam kung sino. Hanggang si John at si Lucy na mismo ang nakaranas nito sa ilalim ng kama nila. Kasabay pa ito yung mga katok na naririnig nila sa madaling araw hanggang sa dumating na sa punto na hindi na talaga sila makatulog at hindi na ito makontrol ni Jan, ay siya na mismo ang napakwento sa isang taong pinakamalapit sa kanya sa lugar nila. Ang pangalan naman nito ay James Johnston. Hindi naman siya naniniwala sa mga sinasabi ni John Bell. Inisip niya lang baka hayop o baka nananaginip lang yung mga anak niya, pero patuloy lang sa kanyang sinasabi ni Jan na mukhang may kakaiba na nga talaga nangyayari sa bahay nila. Dahil mukhang convinced nga itong si John Bell na meron nga talaga nangyayari sa bahay nito. Ang sabi ni James Johnston ay doon siya matutulog sa kanila. At ayun nga yung ginawa nito. Natulog siya sa isa sa mga kwarto nila John Bell. Doon mismo sa kwartong tinutulugan ng 4 na mga anak niya. Pero sa kalagitnaan ng gabi ay nagsisisigaw ito at nagbadaling tumakbo pa uwi. Sinabi nitong habang natutulog daw siya ay may humila sa kumot niya. Ang akala niya ay isa lang sa mga anak ni John. At nagsimula siya makarinig ng lalaki na parang sinasakal sa ilalim mismo ng hinihigaan niya. At dito na nga nagsimula na kumalat yung kwento tungkol sa mga nangyayaring kakaiba sa bahay ng Bell family. Isa ito sa mga kinakatakot na mangyari ni Jan dahil nahihiya siya sa mga kapitbahay nila na pagtawanan silang may nakikita silang hayop na may mukhang tao, may mga kumakatok sa gabi at di nila makita kung sino o kung ano, na kesyo may naririnig silang lalaking sinasakal sa ilalim ng kama nila. Sino maniniwala sa mga kwento na yan? Isa yan sa mga pangunahing dahilan kaya sinasabihan niya yung mga anak niya na huwag ipagsasabi sa mga kapitbahay nila anuman yung mga nangyayari dito. Pero iba yung naging reaksyon ng mga kapitbahay nila. Naging supportive sila sa Bell family. Ilan sa mga kalapitbahay nila ay kinausap si John Bell na dun sila matutulog sa bahay nito nang sa ganitong paraan na bukod daw sa ma-feel ng Bell family na may kasama sila at may kakampi sila dito, ay baka sa ganitong paraan ay mataboy nila yung mga taong gumagawa nito sa kanila. Na ikinatuwa naman ni Jan at saka ni Lucy. Ito siguro yung naging bunga ng pagiging mabuti nilang kapitbahay sa mga to. At ayun nga yung ginawa nila. Gabi-gabi nilang sinamahan yung John Bell sa pagtulog nila at gabi-gabi rin nilang narinig yung tunog ng lalaking parang sinasakal sa ilalim ng higaan ng mga to. Pero pag pinuntahan naman nila ay wala silang makitang pwedeng panggalingan ng mga tunog na yon. Nung una naisip nila baka yung isa sa mga anak ni John Bell yung gumagawa nito. Baka naghahanap lang ito ng atensyon o kaya anong dahilan. Kaya ang ginawa nila ay pinanood nila itong mga to habang natutulog. Bawat isa sa mga anak ni John Bell, maging mismo yung mag-asawang si John Bell at si Lucy ay binabantayan nila. Pero patuloy pa rin nilang nararanasan at naririnig yung mga to na hanggang yung ilan sa mga kapitbahay nila ay hindi na bumalik sa bahay ng Bell family. Nung una naisip nila na baka may gumagawa ng ventriloquist na naglalagay ng kung anong bagay sa loob ng bahay ng Bell family at ginagamit ito para maagawa ng mga tunog dun sa bahay. Dahil nung panahon na to ay ang kasikatan ng mga taong gumagawa nito. Pero hindi rin naman ito napatunayan. Hanggang sa yung isa sa palagi pumupunta sa bahay nila dyan ay nagsuspecha na baka may witch na may galit sa kanila o baka may nagawa sila kaya patuloy silang ginugulo nito.
At mukhang ito nga yung dahilan ng mga nangyayari sa kanila. Dahil minsan pa sa gabi habang natutulog sila, ay may naririnig silang boses ng babae sa buo nilang bahay na parang kumakanta ito pero hindi naman nila maintindihan yung mga salita. Hanggang sa sobrang natakot na yung mga kapitbahay nila at hindi na ito nagsipuntahan sa bahay nila dyan. At paulit-ulit lang ito nangyayari hanggang nung nag-1820. So isipin natin na 3 taon na tuloy-tuloy nilang nararanasan yung mga tunog na nangyayari sa bahay nila. Hindi ko na lang din ma-imagine kung paano nila yung nagawa. Pero patuloy pa rin naman yung pamilya nila sa pagpapatakbo ng farm. Ang kaso nga lang si John Bell, iba na yung kinikilos niya. Si John nahilig maipagkwentuhan sa mga kapitbahay niya tuwing umaga. Nagkaroon nito ng sakit na hindi nila maintindihan. Na nang dahil sa sakit niya na to ay nagsimula siyang iwasan ng mga kapitbahay niya. Ultimo kahit yung mga pamilyang malapit sa kanila. Hindi dahil sa baka mahawa sila sa sakit nito, kundi dahil sa kinikilabutan sila tuwing nakikita nila si John Bell na inaatake ng sakit niya. Dahil sa kalagitnaan ng pakikipagkwentuhan nito sa mga kapitbahay niya, ay bigla na lang itong hihinto sa pagsasalita. At kapag tinitigan siya ng kausap niya, para tignan kung bakit huminto ito sa pakikipagkwentuhan, ay magugulat na lang sila at makikita nila si John Bell na parang takot na takot itong nakatitig sa kung saan. Pag tinignan naman nila kung saan ito nakatingin, wala naman silang makitang kahit ano. At makalipas ang ilang segundong ganun yung itsura ni John Bell at hindi gumagalaw, ay napapatakbo na lang sila palayo dito. Dahil kapag binabalikan nila ito ng tingin, ay makikita na lang nila itong nakanganga habang yung mga mata nito ay salitang kumukurap at bigla na lang itong hihinto at maglalakad pa uwi sa kanila. Aakyat sa kwarto niya at uupo dun sa kama nila at tititig lang ito sa pader ng ilang oras. Hindi kumakain ni hindi umiinom at hindi nagsasalita. Dito, lalong kumalat yung kwento ng Bell family. Ang suspecha nila ay merong kumukulam kay John Bell at meron silang naisip na isang tao na pwedeng gumawa nito sa kanya. Ito ay si Kate Batts, isa sa mga kapitbahay nila na minsan na nakaalitan na dyan sa pag-aagawan sa lupa na mula noon ay naging kaalitan na ng Bell family. Si Kate ay kilala noon sa Robertson County na isa sa mga pinakamaaanghang magsalita sa kanila. Kahit bata, matanda o kahit binata na napadaan lang at di nagustuhan ni Kate ay kung ano-ano na kaagad yung sinasabi nito. At kilala din siya na kapag may kakwentuhan siya o may kausap o may nagtatanong sa kanya ay paiba-iba yung mga sinasabi niya kahit wala namang kinalaman doon sa pinagkikwentuhan at pinag-uusapan. At kung minsan kapag nagwawalis lang ito sa umaga ay makikita na lang nila itong nakatitig sa kanila. Parang medyo ito nakangiti at tuloy-tuloy sa pagsasalita pero mga pabulong lang. Kaya marami rin ang umiiwas sa kanya. At dahil nga dun kaya siya nakilala na isa sa mga matatandang masungit na kahit gawan mo ng maganda ay parang hindi mo ito maririnig o makita magpasalamat. Sa kabila naman ito ay marami rin naaawa sa kanya dahil yung asawa ni Kate Batts ay baldado at yung 3 anak niya ay namatay habang bata pa lang. Kaya naisip nila baka isa na rin ito sa mga naging dahilan kaya naging ganun yung ugali niya. At hanggang sa narinig nga ni Kate Batts na siya yung iniisip na kumukulam kay John Bell dahil nga sa ugali nito may kaalitan siya sa Bell family pero maliwanag niya rin sinabi na wala siyang kinalaman dito. At dahil nga wala naman silang ebidensya, hindi rin naman nila ito napatunayan. Yung 3 sa mga anak ni John Bell na si John Bell Jr., si Drury at si Jesse ay lumaban sa Battle of New Orleans sa pangunguna ni General Andrew Jackson. Yung general nila na to ay meron ding lupain sa Red River, malapit kung saan nakatayo yung bahay ng Bell family. At nung napadpad nga ito dito ay narinig niya yung kwento na may witch daw na gumugulo sa Bell family, yung tatay daw nito ay sinasapian, ginugulo, at kahit saan siya magpunta sa Robertson County ay ito yung pinag-uusapan. Kaya naman na-curious siya, inipon niya ngayon yung mga tauhan niya at isang gabi nagsimula sila maglakbay papunta dito. Hindi pa man sila nakakapasok sa farm ni John Bell, yung mga kabayo nila ay huminto sa paglalakad. Hindi nila alam kung napagod na o kailangan ng pahinga pero nakita nila yung mga paa nito ay nakalubog sa putikan. At least ito yung inisip nila. Pero hindi nila mapilit yung mga kabayo nila maglakad ng paabante. Kaya't makalipas ang ilang minuto ang ginawa nila ay tinali na lang nila tong mga to at nagsimula sila maglakad papunta sa property ng Bell family. Pagkatapos nilang kausapin yung mga tao sa loob nito ay nagsimula na sila mag-ayos ng mga tent nila sa loob ng bakuran ng farm. Matapos ito ay naghanda sila at kumain sa loob ng isa sa mga bakanting bahay na nakatayo din naman sa gilid ng bahay nila dyan. Habang kumakain, nagkikwentuhan tungkol sa mga gera na lumaban sila hanggang yung mga kwentuhan nila ay napunta sa kung totoo kaya na meron talagang witch o mangkukulam na gumugulo sa Bell family. Yung ilan sa kanila naniniwala, yung iba naman ay hindi, hanggang sa nagsimula na silang
magbiruan. Makalipas ang ilang oras, yung isa sa mga tauhan ni General Andrew Jackson ay nagsalita na kaya daw walang gumugulo sa kanila ay dahil daw dun sa armas na dala niya. Sabay niya nilabas yung napakakinang niyang baril na sinasabi niyang silver yung bala na kahit sinong masamang espiritu na lumapit sa kanya ay mapapatay gamit yung mga bala na yon, kahit mapademonyo o kahit pa mangkukulam. At sinasabi niyang kaya walang nanggugulo sa kanila nung gabi na yon dahil natatakot sa kanya kung sino man o ano man yun ang gugulo sa Bell family. Matapos niyang banggitin yung mga salita na yun ay nagsimula siya magsisigaw at tumakbo din ito palabas at sinundan siya ng mga kasama niya at nakita nila ito nagpapagulong-gulong sa putikan. Makalipas ang ilang minuto nung kumalma ito ay tinanong nila kung ano nangyari. Ang sabi nito ay nagsimulang may mga tumusok sa kanya na para mga insekto o kung ano at sa sobrang lalim ng mga tusok na to ay nakita nilang dumudugo yung bawat parte ng katawan nito pati yung muka. Nung nakita ito ng mga tauhan ni Andrew Jackson, yung iba sa kanilang naniniwala sa kwento ng Bell family ay nakikiusap na sa general nila na umalis na sila sa lugar na yon. Yung iba dito ay umalis nang hindi na nagsasabi. Yung iba naman ay mas piniling samahan yung general nila. Yung iba sa mga nagpaiwan ay pinipilit pa rin kumbinsihin si Andrew Jackson. Pero sinabihan sila nito na doon na sila magpapaumaga. Napagpasyahan na lang nila ng mga naiwan na hindi sila matutulog hanggang sa dumating yung umaga at buong gabi ay may naririnig silang boses ng babae na kumakanta sa paligid ng mga tent nila at wala ni isa sa kanila ang nagtangkang lumabas. Hanggang sa nung nag-umaga na nga ay dali-dali sila nag-impake at umalis sa lugar na yon at hindi na ulit sila bumalik. Si General Andrew Jackson ang nanguna sa kanila nung gabi na yon na siya rin naman na naging ikapitong presidente ng Amerika mula 1829 hanggang 1837. Kapag natatanong siya o napag-uusapan ng Bell family, ang sinasabi lang nito ay mas okay pa sa kanyang lumaban ulit sa Battle of New Orleans kaysa pumunta at magpalipas ulit ng gabi sa property o sa farm ng Bell family. Nung mid-1820, malala na yung sitwasyon ni John Bell. Padalas na ng padalas yung nangyayari sa kanya na bigla nga siyang titigil sa pagsasalita niya o sa ginagawa niya at papasok sa bahay nila, aakyat sa kwarto, uupo lang dun sa kama niya at tititig sa pader. Ngunit patagal ito ng patagal. Noong mga panahon na to ay 70 years old na rin si John Bell. Ang iniisip nila sa makalipas na 3 taon na may gumugulo sa kanila dun sa bahay ay ito yung naging epekto sa kanya. Yung ibang tao naman ay sinasabi ay may kumukulam sa kanya. Pero si John, naging mailap na rin siya makapag-usap kahit kanino. Hindi na rin siya masyadong lumalayo sa bahay nila. Nandun lang siya sa loob ng bahay o kaya naman nandun lang sa farm. At isang beses, naglalakad si John Bell at yung anak ng si John Bell Jr. Nag-iikot-ikot lang sila dun sa farm siguro para ma-exercise si John Bell. Pero bigla na lang itong huminto sa paglalakad. Tumitig lang ito ulit sa mga punuan. Nakanganga ito at parang takot na takot yung muka at nagsimula niyang pagbali-balikuin yung mga kamay at daliri niya na parang may ibang taong kumukontrol sa katawan niya at binind nito yung katawan niya patalikod. Rinig na rinig ni John Bell Jr. yung mga tunog ng mga buto ng tatay niya. Sinusubukan niyang awatin ito gumalaw pero patuloy lang ito sa pagbali-baliko ng katawan niya at yung mukha nito ay hindi pa rin nagbabago, nakanganga. Yung mata nito ay parang gulat na parang may tinititigan na kinatatakutan niya. At makalipas ang halos 1 minutong ganito, ay bumalik na lang siya sa sarili niya at humihinga ito ng napakabilis na parang hinihingal. Inalalayan kaagad siya nung anak niya pauwi at dito ay kinausap ni John Bell yung asawa niyang si Lucy. At sinabi nitong may kumukontrol sa katawan niya at kung sino man o ano man ito ay unti-unti siya nitong pinapatay. Simula nung insidente na yun ay hindi na masyado nakakalabas si John Bell dahil mahina na nga yung katawan nito at isang dahilan na rin yung katandaan. At isang araw si Esther, isa sa mga anak ni John Bell, ay naghahanda sila ng mga iluluto nila sa tanghalian. At nautusan itong kumuha ng gulay sa taniman nila at kumuha ng itlog sa manukan. So yung manukan nila ay nasa kabilang side ng farm. Kakailanganin niya munang malampasan yung napakahabang daan sa farm nila. Habang naglalakad siya papunta rito, ay may narinig siyang parang tunog sa likuran niya. Kaya naman dahan-dahan siyang lumingon at pagtingin niya ay may babaeng nakaitim na naglalakad papunta sa bahay nila. Nagulat si Esther dahil hindi niya man lang nakita o nakasalubong tong babae na to dahil nag-iisa lang yung daan na yun palabas at papasok nung farm na para makalampas ito nang hindi niya malang nakikita. Pero hindi na nag-isip ng kung ano si Esther. Nung oras na yun ay inisip niya na lang baka hindi niya lang napansin. Naisip niya din baka isa ito sa mga kapitbahay nila na dadalaw sa tatay niya.
Kaya naman nagpatuloy na siya sa paglalakad, kumuha ng itlog na may tas ng gulay at naglakad na rin naman kaagad pabalik sa bahay nila. At doon nakita niya yung babae, dahan-dahan pa rin naglalakad papunta sa kanila, kaya naisip niyang habulin na ito. Binilisan niya yung paglalakad niya at nung 10 metro na lang yung layo niya, ay nagtanong na siya na kung sino sila, anong kailangan, pero nagtataka siya dahil malakas na yung boses niya pero hindi ito humihinto o hindi nagsasalita. Kaya ang ginawa niya na lang ay inulit niya yung sinabi niya habang naglalakad siya. Pero bago pa man siya makalapit ay huminto na tong babae sa paglalakad. Huminto ito sa mismong harap ng bahay ng Bell family. Dahan-dahan itong inangat yung kamay niya at tinanggal yung somblerong suot-suot niya. Yung sombrero na to ay parang yung hat na meron tayo ngayon. At gamit yung dalawang kamay nito ay nagsimula niyang suklayin yung buhok niya. Nung mga oras na to ay nakahinto sa paglalakad si Esther. Tinititigan niya lang yung ginagawa ng babae na to dahil nagtataka siya na kung bakit ito ginagawa, kung ano man yung ginagawa niya sa harap mismo ng bahay nila. Kaya dahan-dahan nang lumapit si Esther at nung nakalapit siya dito ay nagsabay yung gulat at takot niya. Dahil yung babaeng nasa harap ng bahay nila, hindi niya pala sinusukla yung mga buhok niya, kundi binubunot niya mismo yung mga buhok niya. At rinig na rinig pa ni Esther yung mga tunog nito sa bawat hila nito sa ulo niya. Kaya nagmadaling pumasok si Esther sa bahay nila at iniwasan niya ng daan tong babae na to dahil natatakot nga siya. At pagpasok niya ay nakasalubong niya yung isa sa mga babae niyang kapatid. At agad niyang hinila itong sumilip sa bintana at parehas nilang nakita yung babae na yun ay patuloy pa rin sa paghila sa mga buhok nito. At sa buong oras na yun ay nakatingin lang ito sa baba. Kitang-kita ni Esther at nung kapatid niyang babae yung paglagas at pagbagsak ng mga buhok nito. Isa pa sa kinakakilabot nila, yung bilis ng kamay ng babae sa pagbunot ng mga buhok niya, na kumikilos yung mga kamay nito ng napakabilis, sa bilis na parang imposibleng magawa ng normal na tao. At bigla itong tumingala at tumitig sa kanilang dalawa at nagsimulang tumakbo papunta sa kanila. Nilaka agad nila yung pinto at umatras sa bintana at nakita nila tong babae naglalakad papunta sa likod ng bahay. At nagmadali silang sumilip sa isa sa mga bintana sa likod ng bahay nila at gulat na gulat sila dahil yung babae na to ay may kasama ng 3 bata. At yung babae na to na nakaitim ay nagmadaling umakyat sa isa sa mga puno nila dito at sumunod sa kanya yung 3 batang kasama niya. At kanya-kanya silang umupo sa magkakaibang sanga at nagsimula nilang ugain yung puno pakanan at kaliwa. Noong mga oras na to ay takot na takot si Esther sa nakikita niya. Kaya't nagmadali siya tinawag at nagsumbong siya sa asawa niya. Ngunit nung sumilip naman ito sa bintana ay hindi niya nakikita yung babae pati yung 3 bata. Ang nakikita lang nito ay yung puno at mga sanga na humahawi sa kanan at kaliwa. Kaya't nagmadali naman silang lumabas sa pinto sa likod ng bahay. Ngunit paglabas nila dito ay wala na yung babae dun sa puno, pati yung 3 bata dito. Mangiyak-ngiyak si Esther pati yung kapatid niya habang kinikwento nila ito sa mga kasama nila sa bahay. At simula nun ay takot na rin yung kapatid niya, ni sumilip man lang sa bintana. Isa ito sa mga nakakakilabot na karanasang kwento ng Bell family. At isang beses pa ay may mga kakilala yung pamilya nila na dadalaw sana kay John Bell. Nung malapit na sila sa bahay nito, ay nagsimulang tumakbo yung mga kabayo nila papalayo dun sa farm. At nung tinignan nila kung ano yung tinatakbuhan nito, nakita nilang may 3 malalaking aso na humahabol sa kanila. At hanggang nung December 20, 1820, naghahanda na sila nun para kumain. Nung pinuntahan nila si John Bell, ay wala na itong buhay na nakahiga lang sa kama niya. Ang napansin nilang lahat ay may isang maliit na bote na nasa gilid ng higaan nito. May laman itong parang tubig na may usok sa loob. At nung tinanong nila yung mga tao sa bahay, hindi nila alam kung paano napunta yun doon. Dahil sa curious nila ay sinubukan nila ito ipainom sa isa sa mga palaboy na hayop sa kanila. At sa parehas din na oras ay namatay din ito. Nung nilibing si John Bell ay napakaraming tao ang pumunta. Hindi lang syempre mga kaapu-apuhan at mga anak nila, kundi yung mga taong nakakakilala sa kanila ni Lucy na talaga namang mga kapitbahay na matulungin. Pero yung ibang mga pumunta dito, hindi lang pumunta dahil kakilala o natulungan nila, kundi naaawa sila kay John Bell dahil sa mga nangyari dito sa mga huling taon ng buhay niya. Isipin pa lang natin yung mga nangyari sa kanya at ang isa sa mga mahirap sa loob ng mga kapitbahay at malapit sa pamilya nila ay wala silang magawa. Hindi nila alam kung ano nangyayari kay John Bell kaya hindi rin nila alam kung paano sila makakatulong. Karamihan din sa kanila ay naaawa kay Lucy. Pero hindi pa dito natapos yun lahat. Sa kabila ng pumanaw na si John Bell, sa mga sumunod na buwan ay parang mas lumala pa yata dahil nagsimula na naman sila makarinig ng mga katok dito,
Nakakarinig din sila ng mga aso nag-aaway. Pag pinuntahan naman nila yung kwarto, wala silang makita na pwedeng panggalingan ng mga tunog na yun. Minsan pa ay nakakarinig sila ng parang malaking kadenang hinihila sa mismong harap nila pero wala silang makita dito. Ang suspecha ng Bell family kung sino o anuman yung nanggugulo sa kanila ay nakatira ito sa kuwebang matatagpuan sa ilalim mismo ng tinitirikan ng bahay at farm ng Bell family. Ang kuweba na hanggang ngayon ay matatagpuan pa sa lugar na tinatawag na ngayong Adams, Tennessee, na pinaniniwala ang tirahan ng witch o mangkukulam na nanggulo at nagpahirap sa isang pamilya na minsang nagtayo ng bahay sa ibabaw nito. Hindi natin alam kung ano nangyari noong 1817 bago magsimulang guluhin yung Bell family ng kung sino o kung ano man yun. Nasa sa inyo na kung maniniwala man kayo o hindi. Malay nyo kung mangyari ito sa pamilya nyo. At dito na nga natatapos ang kwento ng Bell family na nangyari 200 taon na ang nakakalipas. Kung nagustuhan nyo tong video na to guys, mag-iwan kayo ng comment, i-like nyo yung video, at kung bago ka lang sa channel na to ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para ma-notify ka tuwing mag-a-upload ako ng video sa mga ganitong kwento. Thank you guys for watching at shoutout nga pala sa mga viewers natin na to.